the nation through philanthropic efforts and in the spirit of volunteerism. The search for the Tubao Awards nominees could be in the field of agriculture, visual or performing arts, business entrepreneurship, communication, education, engineering, law, military or protective services, public service, science and medicine. The search for Tubao Awards is on. Tubao Awards is sponsored by the First Consolidated Bank, FCB, the Bohol Chronicle Radio Corporation, the Provincial Government of Bohol, the Diocese of Tagbilaran, Tigom Bulanon sa Tibuok Kalibutan, and the Confederation of Boholanos in the United States and Canada. Nominations form can be downloaded at tuboawards.com. Deadline for nominations on May 31, 2024. tuboawards@gmail.com. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Enjoy FCB's Double Promotion 2024. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch. Get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 2% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. Use FCB Pay at over 50 accredited merchants and institutions Bohol-wide. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 2% cashback on all your FCB Pay payment transactions with the FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 1 to December 31, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number R7BOH 158 Series of 2023. See posters and print ads for details. STK Seafoods pa more. Lamian nga mga seafood sa STK Catering Service. Mga seafoods gikan sa Jensen, inyo nang matilawan diha sa inyong mga birthday parties ug bisan unsang okasyon. Book na karon sa STK Catering Service. Seafoods pa more gikan sa STK Diner at bang sa Soledad Suites. Sugba, Tuwa, Kilaw. STK sa Puok Pantalan ug atbang sa Soledad Suites ug sa ilang catering service. STK Sugba, Tuwa, Kilaw. Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Bohol's best quality drinking water. Ultra Soft. Ultra soft, purified drinking water. Always fresh, pure, clean and safe for your health. Right at your doorstep, Ultra Soft brings you the best water. Ultra Soft is pure. Ultra Soft is clean. Ultra Soft is safe for your health. Available at Slim Pension House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456. For your health, when it's Ultra Soft.
quality is our priority. Ultrasoft 038-412-4858 or 0918-319-4953. Nagsibya sudna sa 60 ka tuig. Kini ang istasyon DYRD. Mabuhi DYRD for being the oldest radio station in Bohol. Salamat kaayo for championing freedom of speech since the time of Bohol-born President Carlos P. Garcia. You've done so much in the realm of news and public service in the last 60 years. May you continue this tradition. You are a valuable ally in our fight against fake news. Sa mga gimahal kong mga bulanon, kini ang inyong higala si Senator Risa Ontiveros. More power to you, DYRD. Sa 60 ka tuig nga nag-alagad sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD. Ang radyo sa katawhan. Oras DYRD Worldwide, alas 7:15. Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon. Idalit kaninyo sa CBB. Cooperative Bank of Bohol. Usa ka nasudnong awardee is in outstanding nga kooperatiba nga bangko sa tibok Pilipinas. Ang CBB Breakfast News. Higala may nga buntag kininosab ang hanay sa labing nga labas nagbagang balita ng adlaw karon nga Sabado, Abril 27, 2024 hatod kanato sa Cooperative Bank of Bohol. Hinika yugyandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, Fred Mo Forever. O ginisigli Orculio ang Fred Mo Forever. Nga mohatod sa mga balita o karon sa mga uluhan. May gawas sa investigasyon sa Provincial Veterinary Office nga ni adtong Pebrero pa diay dunay nangamatay nga mga baboy sa lungsod sa Dawis ug kini gisekreto sa mga tag-iya. Padayon nga dunay mga pagkaong karning baboy ang nasakmit sa checkpoint sa kapulisan diha sa lungsod sa Dawis. Giklaro sa kapulisan ug unsay angay nilang buhaton atol sa checkpoint labi na diha sa Dawis o lungsod sa Panglao nga may border control batok sa pagkuyanap sa ASF. Gipangunayan ni Gobernador Ari Samintado ang pagpanglimpyo sa Alona Beach area kagahapon sa hapon. Nawa na'y mga nangaon sa baybayon dito sa Alona. Andam ng tanan sa Saulog Street Dancing karong nga Mayo 1 atol sa pista sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga tiket sa konsyerto ni Cooley Desma ipamaligya karong adlaw diha sa Alang City Mall Activity Center. Kakuwangan sa supply sa tubig sa Barangay Taluto gireklamo sa mga residente. 5 ang naangol sa nagbangga nga motorsiklo dito sa lungsod sa Bien Unido kagahapon. Minor de edad nga driver, critical karon ang kahimtang. Supreme Court Chief Justice Alexander Hismundo nangulo sa inaugurasyon sa bagong Hall of Justice sa RTC Talibon. Pamilya Guardo mapasaka og kaso sa mga tao nga nagpaluyo o giingong nagkunsabo sa pagpasirado sa Villa Tomasa Resort dito sa lungsod sa Panglao. Ang pamilyang Guardo bukas usab sa pagig-ariglo sa pamilyang Flores kung mangayo kini og pasaylo matod sa abogado sa mga Guardo. Usa ka batan-on nga bulanon ang posibleng musikat sa paghimo og music video gawa sa abilidad sa pagpintura og mural. Sa balitang regional, usa ka bata ang nakuryentihan dito sa
gihapon tungod sa tabanog dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa kauluhan, panghinanglan sa kuryente, misaka sa 4,000 megawatts. Samtang hepe sa Department of Energy, andam himo o rain dance. Moarangkada na ang nationwide manhunt batok ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa gawa sa naso ng Prime Minister sa Haiti, hingpit na minikadaog sa ihang pwesto. Sa baugnat sa kusong sa natal sa basketball sa NBA, napildi na po ang Los Angeles Lakers batok sa Denver Nuggets sa ilang duwa para sa Western Conference sa NBA. Sa balitang artista, posibleng nag-uban sa usa ka proyekto ang kani managhigugmaay nga sila si Joshua Garcia ug Julia Barreto. Mao kito mga uluhan sa ato mga balita. Ang kompletong detalye humani ini. Ayaw usiki ang kwarta mo, isiguro pagdeposito sa kasaligan nga bangko. Cooperative Bank of Bohol offers the following services: basic deposit, regular savings deposit, and time deposit with higher interest rates. Deposits are insured by PDIC up to 500,000 pesos per depositor. Also offers loan services secured by real estate mortgage for agricultural, commercial, corporate, and housing loan purposes. Also provides personal loans such as salary loans to government and private institutions employees, vehicle loan, fund dagdag, puhunan loan, back-to-back loan, pension loan, and overseas assistance loan at very low interest rates. We also have acquired properties available for sale. Other services like Cebuana Luilia, Pera Padala, authorized agent, point of sale services in all branches, and soon to be an authorized collection agent with Boheco Uno. Cooperative Bank of Bohol is expanding its doors to new individual preferred shareholders as part of the bank's investors. Contact us for the orientation schedule. For more details, visit us at any of our branches. Tagbilaran branch beside the corporate office at Poblacion Uno, Tagbilaran City. Candihay branch in Poblacion Candiha, Inabanga branch of Poblacion Inabanga, and the newly opened Panglao Island branch at the O Dawis Bohol. Or check us out in our official website at cooperativebankofbohol.com. Cooperative Bank of Bohol, a recipient of Gawad Pitak Award from Land Bank of the Philippines and Gawad Lingap Award of the Department of Agriculture, ACPC. 43 years of service, guiding you through. Ang bangko sa tanan, Cooperative Bank of Bohol. O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit, gituhuan nga wa ipahaybaw ang pagkamatay sa mga binuhi nga baboy nga dunay sakit sa African swine fever sa lungsod sa Dawis. Kini ang gituhuan ni Dr. Bing Lapis, ang hepe sa Provincial Vet Office sa iyang investigasyon kalabot kini sa kaso sa ASF di inasayran nga buwan pa di sa Pebrero sa dihang dunay mga namatay nga baboy sa barangay Mariveles o Mayakabak. Matod usab ni Dr. Bing Lapis nga wa gayoy nakadawat og report sa iyang buhatan gikan sa mga barangay livestock aid sa naisgutan nga dapit kalabot kini sa kaso sa ASF. Dugang usab ni Dr. Lapis nga bisan ang barangay nga regular magatigom wa sa makadawat og report nga dunay nangamatay nga baboy. Gibutyag usab ni Lapis nga nakadawat siya og tawag pinaagi lang sa usa ka cellphone kun telepono nga dunay mga baboy nga nangamatay diha sa lungsod sa Dawis. Sinungdan nga gihimuan kini og pakisusi og nasayran nga ASF ang hinungdan sa mga namatay nga baboy. Gumikan niini naglisod karon ang Office of the Provincial Vet sa laing contact tracing kung asang dapita miabot ang kaso sa ASF. Kini usab ang hinungdan kung anong dili pa pwede lugakan ang gipangamuntan nga mga checkpoint nga nakahatag usab og kahasol sa mga motorista. Dugang usab ni Lapis nga posibleng dili unta moabot sa grabeng kahimtang kung na-report pa dayon ang pagkamatay sa mga baboy sama sa nahitabo dito sa lungsod sa Pilar. Samtang taliwa sa pagsaway sa publiko sa kahasol nga nahatag sa checkpoint, padayon usab nga dunay mga pagkaong karning baboy ang nasakmi sa checkpoint sa kapulisan diha sa lungsod sa Dawis. Wa kalusot sa Dakbayan sa Tagbilaran ang mga pagkaong karning baboy kumikan sa pagbatuman sa checkpoint.
Gipasabot sa kapulisan nga ilang sakmiton ang baboy, karne o ubang produkto sa baboy aron dili mo kuyanap ang African swine fever. Sa mando usab ni Gobernador Ari Samintado, gidili ang pagpagawas sa Panglao Island sa buhing baboy, karne o ubang produkto sa baboy. DYRD Radio Balita. Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:23 sa buntag. Giklaro sa kapulisan ug unsay angay nila nga buhaton atol sa checkpoint labi na diha sa Dawis ug Panglao nga moy border control batok kani sa pagkuyanap sa ASF. Kompletong detalye atong paminawon siya lagad Ern Pahayahay. Kapulisan sa probinsya may klaro sa proseso ning gipahigayon nga checkpoint batok sa pagpalusot og baboy kansang gipungan nga makakuyanap ang African swine fever. Gitugaan atol sa Capitol Reports kagahapon ni Police Major Joseph Lopena, Deputy Provincial for Operation and Management Unit, nga plain view lamang ang mahimo sa police personnel og dili na makapugo sa tag-iya o driver sa pagpaabli sa compartment sa motor o kaha sa mga sakyanan nga maparahan sa checkpoint base sa balaod. Ilabi na diha sa poblasyon Dawis paingon sa Dakbayan sa Tagbilaran agi sa Burha Bridge to Junction Mansasa. Hinoon gibutyag ni Lupina nga mamahimo nilang gamiton ang kaso nga disobedience to person on authority sa mga tao o driver nga mas mangisog o dili na mokooperar sa kapulisan atol sa checkpoint. During checkpoint natay police operational procedure na gisunod. So if dili magpa-open ang usa ka vehicle, iyan ang decision since ang checkpoint is only visual. However, during sa atong pag-checkpoint karon, maayo man ang suporta sa atong community with regard sa atong pagpatuman sa ASF checkpoints. So, if ever kanang naagay mga mo escalate na panghitabo during checkpoints like magsukol-sukol, so there are things nga ipasod na to sa balaod like disobedience in a person of authority o actually sa anay nga checkpoint kanira yung mga pork products atong i-check. However, if maabot na ta sa situation nga o nanay mo sukol sa checkpoint, that's the time nga ato nang sudlan og traffic laws and other i-check na to nga mga violation during sa pagkandak na to checkpoint. Samtang ang kapulisan sa probinsya, pinagi ni Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo, nanawagan sa publiko sa kooperasyon og hataasan pa ang pasensya sa kalangan nga nasinati ning padayon nga gipahigayong checkpoint o rerouting sa poblasyon Dawis o Lakip sa Tutulan area. Mihangyo ko sa gikan sa atong Pangulo diri sa Campo Dago si Police Colonel Lorenzo Batuan. Nangayo mi og pasaylo, nangayo mi pasensya og labi na gyud pagsabot sa atong mga kaigsuonang bulanon nga nakaagi og kahasol. Dili lalim nga kahasol, isturbo, dili komportable nga pag-agi sa atong kadalanan. Manghinaot mi nga makasabot mo nga kani atong gipatuman dili ni sa amo alang kaugalingon kundi imo amo ning gipatuman base sa proklamasyon sa atong gobernador para paglikay paghatag og kasiguruhan sa atong entero probinsya nga alabi na katong duna pay mga lugar nga daghang gipamuhi nga mga hayop nga dili masama dili maparihas sa lungsod sa Dawis nga ubay-ubay na gyud ang mga baboy nga nakalit lang og pangamatay tungod sa gitawag natong ASF. So nga nang ato ang gihimo ron nga paghimo og checkpoint subay kung doon na baboy dinala ang mga produkto sa baboy para ang atong mga produkto nga gikan sa Dawis dili nato mapadala diri sa laing lugar sa lalawigan sa Bohol. Malikayan nato ang pagkuyanap o unta sa ato ang kooperasyon o gamay nga pag-antos atong makontain atong mapugnan nga dili mo kaylap sa lain pang lugar ang karong nahitabo sa lungsod sa Dawis nga daghan na kaayo ang binuhing baboy ang nangamatay nga wa na gyud mapusli sa mga tagtungod Ern. Alang sa DYRD, kininyong alagad, Ern Pahayahay ang friend mo forever. DYRD. Gipangunayan ni Gobernador Ari Samintado ang pagpanglimpyo sa Alona Beach area kagahapon sa hapon nga wa nay mga nangaon dito sa baybayon sa Alona. Alang sa dugang detalye sa balita, ania ang report ni alagad Irian Tagupa.
Tungod sa tinguha ni Gobernador Ari Cimentado nga mabalik ang kalimpyo ug kahapsay sa Alona Beach sa Panglao, gimugna niini ang Task Force Alona. Og tuod man kagahapong adlaw Biyernes Abril 26, 2024, gipangunayan ni Cimentado og survey ang baybayon sa Alona Beach aron pasidan-an ang mga negosyante nga di na sila mubutang og mga lamesa sa beach o bisan unsang structure nga makapahugaw sa natural nga kanindot sa baybayon. Atol sa survey ug pagbanglimpyo, kauban ni Gobernador Ari Cimentado ang LGU Panglao, pinaagi ni Vice Mayor Noel Hormachuelos, SB Member G.R. Rodriguez ug ang usa sa representante ni Mayor Boy Arcay. Kauban usab si Bohol Tourism Head Juan Pinat. Sa eksklusibong pagigihinabi sa DYRD balita kang Gobernador Ari Cimentado, suma niya gikalipay niini ang resulta usa ka semana ang nilabay gikan sa pagbugna sa Task Force Alona. Tungod kay atol sa survey niini, inanay na nga misunod ang mga resort owner sa panglantaw sa gobernador nga mabalik ang kaniadtong Alona Beach isip usa sa concern sa turismo. Dako gyud og adjustment ni no. Sa atong pag-anhi porag ang tan-aw ming comply man sila. But di ko kasiguro kung inigwa na mo napa ba na sila or mo hingok po na sila o himos lang naandan na posisyon sa ilahang pagpadagan sa negosyo. But hopefully kinunhan pa man no. Nganay man gud di maganda nato maditso og hipno, but at least sila aware sila na naay na move na nay mga gihimong task force uban nato ang mayor isip si chairman ko chairman man ta si mayor man may tungha karon but diagi lang mga representante and of course si vice mayor Hormachuelos o si kagawad Rodriguez brother, yes, yeah, Rodriguez big brother no, and di-upload ang mga kauban sa task force. So amo lang is discuss dire karon na unsaon pag-sustain na mag-create gimig laing team na mo'y musubay ani regular na musubay para mahipno gani malimpyo ang maong para di na mo no. And so much to work para ma-realize ni, and I think akong ipasod po si EA Art Evangelista as mo'y represent nato na pag enforce gud sa maong ordinance na gihimo sa LGU na gisuportahan sa province. So, na collaboration aning dapita. Sa iyang bahin usab si Vice Mayor Hormachuelos na mahayag nga aron mas mapalig-on pa gyud ang balaod kabahin sa pagkonserbar sa Alona, ilang suportahan ang tinguha sa gobernador pinaagi sa pagpanday og usa ka ordinansa. Kami sir sa buhatan sa Sangguniang Bayan, mo ni among gihulat kining bag-o nga task force tungod kay naami gipanday karon nga ordinansa bag-o regulating and managing the beach zone area. So hulat gimi ini karon so that ang among ordinansa is updated version siya kay although na nato existing ordinance may tungod ini sa Alona Beach. Dili lang sa Alona Beach sa tibuok Panglao, pero kinahanglan magdo nga ang atong ordinansa, ang atong mga balaodon dynamic mo respond ta based on the modern times panghitabo. So very timely nga naay task force nga gi-create ang atong halangdong gobernador in collaboration and cooperation with the local government of Panglao. Unya ang resulta niya na mo punay among isod na pud nga unod sa bag-o na to nga ordinansa mahitungod sa pag-manage nato dire sa atong magkabaybayonan sa Panglao, labi na diri sa Alona area. Namahayag usab si Konsehal J.R. Rodriguez nga mosuporta kini kang Hormachuelos ug ang tanang SB member sa Panglao sa dugang pang mga laka nga pagahimuon. Yeah, bale ano lang. Dito ako to support the Vice, and yung good news is lahat ng SB is willing to fix this. Kaya there will not be any opposition from the SB for this. Yan ang masasabi ko more or less. We don't see any oppositions. Suma sa gobernador isip suporta sa Executive Order No. 19 ni Mayor Arcay aron ma-regulate kini. Usa sa mahimong representante sa province si former Yusek Arturo Evangelista. Di pag ko makaingon na silsil na to silang alimpatakan among katon. At least nahibaw sila na women business sa among pag-ani dire na amo gani i-realize. Then I will tap former General Art Evangelista na mo represent sa province arong siya gay mo patuman at least ang mga kapulisan napoy say command no sa pag impose sa maong EO na gipagawas ni
Mayor Arkay na ato pong gisuportahan sa province. Sa pakisusi sa DYRD Balita, nakita nga nisunod ang mga negosyante sa panglantaw sa gobyerno nga mabalik ang kaniadtong kaanindot sa aluna. Turismo man ang usa sa mga nagpasulbong sa atong ekonomiya, busa ang pingan ta kini aron mahimuslan sa musunod pang henerasyon. Para sa DYRD, kini si Adrian Tagupa, ang friend mo forever. DYRD. Ang kagamanan sa siyudad sa Tagbilaran nga gipanguluhan ng sab ni Mayor Jane Yap, andam na alang sa Grand Saulog Street Dancing Competition ug ang float parade karong Mayo 1. Atol kini sa kapistahan sa Dakbayan sa nga usa-usab sa mga highlights o gipaabot nga kalihukan sa Saulog Festival. Magasugod ang street dancing alas 4 sa hapon gikan kini sa Plaza Rizal paingon na sa CPG Sports Complex aron di sa init kaayo. Si Joseph Alexis Cadelinia, ang pangu sa City Events Culture and Arts Office, miingon nga ang competition salbutan kini sa 15 ka mga contingent nga nag-representar sa 15 ka mga barangay nga sa Dakbayan. Gilangkuban di moubos sa 250 ka mga tinunan og out of school youth matag contingent. Di usab moubos sa tuto ka mga nindot ka mga float ang mga appeal sa mga parade. Andam na sab ang rerouting sa traffic, seguridad sa parade ug crowd control ingon man ang kaluwasan ug seguridad sa mga mananaw sa sayaw diha sa kadalanan. Nasayran nga gipaabot usab nga mga bisita mao sila si Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Tourism Sec Cristina Garcia Frasco ug ang anak usab ni Senator Cynthia Villar nga si Camille. Ay nga sa Ulog Street Dancing karong tuiga, gilauman nga dugukan kini sa daghang mga tao tungod usab sa dekalidad og nindot nga ipasundayag sa mga contingent atol sa Saulog Street Dancing. DYRD Radio Balita. 25 minutos sa di pa mag alas 8 sa buntag. Maayong balita sa mga nagpangitaog tickets alang sa unang konsyerto ni Cool Ledesma. Karong adlaw dunay mga tickets ang ipamaligya diha sa Activity Center sa Island City Mall. Sugod karong alas 8 ang takna sa buntag. Kiniagig tubag sa daghana mga fans ni Cool Ledesma nga nagpangitaog asa mapalit ang mga tickets alang sa konsyerto karong adlaw nga Biyernes, Mayo 3 diha sa Bohol Tropics Resort. Matod pa sa Bohol Chronicle nga mahidangat si Cool Ledesma gikan sa New York ug adlaw agi og pangandam sa iyang pag-ani sa Bohol karong Mayo 3. Ang konsyerto ni Cool Ledesma alang sa pagtabang sa Sunshine Home ug sa mga nagkinahanglan og tabang pinaagi sa DYRD Operation Tabang. Hello mga Boholanos, it's Cool Ledesma inviting you May 3 at the Bohol Tropics. I'm going to sing a lot of my beautiful hits for all of you, pati yung mga paborito niyong mga awitin. And so, don't miss it, okay? Bring your friends at the Bohol Tropics May 3. Malapit na. So, get your tickets soon. Ayun, nandito ako sa New York City, pero naisip ko kayong lahat kasi malapit na eh. So, don't miss it. See you May 3, Bohol Tropics. God bless. Inviting you May 3. Pamahayag ni Cool Ledesma. Kakuwangan sa supply sa tubig diha sa Barangay Talukto gireklamo kini sa mga residente. Kompleto ni Italia atong paminawon si Alagan Ray Tutas. Miapila na og tabang sa saguniang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran ang mga residente sa Barangay Talukto aron sila matabangan sa ilang problema sa kakuwang sa supply sa tubig. Sa suwat sa mga residente sa Talukto nga gipada sa konseho sa syudad nga giisa ni Konsehal Jonas Cacho atol sa sesyon kagahapon adlaw, kapin 200 ka mga residente sa mga barangay ang apektado na ang ilang adlaw-adlaw nga gimbuhaton tungod sa kakulangan sa supply sa tubig. Matod sa mga residente kinsa mibutang sa ilang perma sa suwat nga ilang gipada, kapin na sa 2 ka bulan sila nakasinati og nagantos sa maong suliran. Daghang higayon sab nga mitawag sila sa City Water Works ug nasuta nga dunay leaking sa tubig ug brownout usab ang usa sa nakaingon nga tungang gabi hangtod ra sa alas 4 sa sayong buntag muagas ang tubig. Saglit ang bomba sa tubig gipadagan pinagi sa kuryente.
Gusto usab masayo ng mga apektadong lumulupyo kung nganong kadlawon og tulo ngadto sa 4 ka oras ra ang aga sa ilang tubig. Si Konsehal Butchie Zamora, chairman sa Committee on City Planning and Public Lands, kinsa residente usab sa mong barangay miingon nga matagabi magpulaw ang mga mulupyo aron lang makasahod og tubig sanglit gikan sa alas 12 sa tugang gabi hangtod sa alas 4 oras sa buntag muagas sa ilang gripo. Si Engineer Teofilo Espijo Jr., hipi sa City Water Works System, ingon nga panahon sa brownout, dili gyud kaaga sa gripo ang tubig sa taluto tungod kay masudan og hangin ang tubo sa tubig. Si Espijo kinsa niatubang sa konsehal sa syudad ni pasabot nga ang kawalay air release valve mao ay nakaingon nga di gyud tibok adlaw magagas ang tubig sa taluto. Gitinausab ni Espijo nga wa man magnihit ang supply sa tubig taliwa sa El Nino nga padayong nasinati kun dili kadto lang gyud air release valve ang gikinahanglan nga may ilang gilihok aron mapalit kini. There was an estimate 200 residences that anecdotally were advised other parts of the city were also affected. And lately, it's April 21. So, despite of numerous attempts to phone or to call siguro na City Water, we have no further ahead of this matter being resolved as of this day. Further, from the City Water Works and the city is non-extent. So we have a very excuses as because rectification date, there are no water leaks in the city. Especially Taluto area in this coastal road from Pilya Street and Cabisi Street. Kini siya gumikan sa atong last month manggod na last 2 months. Katong sa Gunson ang iyang burnouts ba? Ang sa Gunson yung burnouts, so niya lang gayon na nga sa Gunson ang burnouts. Ang atong mga pipelines mo pasiyo. Para sa DYRD, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. DYRD. Lima ka tawo ang gida sa Tambalanan human ang ilang gisakyang motorsiklo may bangga dito sa Provincial Road sa Barangay Nueva Esperanza sa lungsod sa Bienonido kagahapong adlaw. Sa investigasyon sa kapulisan sa Bienonido, ang rider nga motorsiklo nga gimaneho sa usa ka lalaki naghaguros ang dagan ug may bangga kini sa laing motorsiklo nga nihunong sa tunga sa kalsada. Pulos na labay ang mga sakay sa motorsiklo. Ang driver sa gibanggaan nga motorsiklo nga usa ka 16 anyos nga babae mao'y naa sa critical karon nga kahimtang sud sa Tambalanan. Gituhang hubog ang driver sa rider nga motorsiklo. Itabo ko sir sa dalan sa provincial road sir, corner road sa barangay Nueva Esperanza. Karon sir ang atong update ron sa mga biktima sir, naroon sila sa pioneros, gida sila sa Talibon Hospital sa ng BNPS. Pero repair sila sa tapon naman siguro mga alas. Tingin ko ba to? Repair sila nasa Pagaliares. Pero ang pagkaparte sir, itong driver sa Suzuki Rider, nasa sa ASF Hospital, Bilaran. So, parehan sila mga mayagong mga severe injury. Tinugyanan sa balaod sa Bienonido Police Station. DYRD Radyo Balita. Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:43 sa buntag. Gipanguluhan mismo ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo ang blessing o ang inauguration sa bagong Hall of Justice sa Regional Trial Court sa lungsod sa Talibon kagahapon adlaw. Si Governor Ari Samentado ug RTC Talibon Executive Judge Honorable Azucena Macalulot Credo mao ini abi-abi kang Chief Justice Hesmundo
sa iyang pag-abot dito sa lungsod sa Talibon. Si Chief Justice Sesmundo inubanan sa uban pang mga pinasidugang dinapit sa mga kalihukan, nagalangkob kini nila ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, Associate Justice Samuel Gairlan, Deputy Court Administrator Jenny Lind De Lorino, Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Su May Ting o Attorney Raquel Ladrillano, ang Chief of Office of the Hall of Justice. Mitambong usab sa mga kalihukan si Congresswoman Vanvan Obintado sa 2nd District o Talibon Mayor Janet Garcia. Pamilya Guardo mupasaka og kaso sa mga tao nga nagpaluyo o giingong nagkonsabo sa pagpasirado sa Villa Tomasa Resort didto sa lungsod sa Panglao. Alang sa dugang detalye sa balita, ania ang report na alagad Allen Doydora. Gikatagda nga mo pasaka og formal nga kaso ang tag-iya og tagumala sa Villa Tomasa Resort sa Aluna, Panglao batok sa mga personalidad nga responsable sa pagpasirado sa pasilidad nga matud pa wa moagi og saktong proseso sa balaod. Ang tag-iya sa Villa Tomasa nga sa Cebu City Councilor Jerry Guardo nagpatawag og press conference sa masakop sa media kay gahapon adlaw. Din metubang og mitubag sa mga pangutanang ilang legal counsel nga si Attorney Abraham Espejo nga dunagyoy marubag sa puwersahang pagpasirado sa Villa Tomasa Resort nga way saktong proseso sama sa pag-secure og court order. Their possession is guaranteed by law. Now what happened? They were dispossessed by force on a questionable alleged closure order which they took advantage of and entered the place and dispossessed my clients. Pagpaumanin ko ninyo kung tatagalog ako, pero sana maintindihan ninyo ito, no? Pasensya na po. Sinabayan yung closure ng dispossession. It is one thing to close, it is another to transfer possession. Assuming, without conceding, that there is a ground to close, it does not mean that the local official has the power to transfer possession to another party. Korte lang po ang pwedeng gumawa niyan, not a local government official. As a matter of fact, we have a lot of Supreme Court cases showing local officials like that being removed, suspended, or imprisoned for exercising powers beyond what the law provides for them. Ang akong questionable usab ni ini kubikan kay gihulagway ni Espejo nga dunay ilad sa gihimong pamaagi sa pagpasirado o pagti-over sa management. Merong how do you say panluloko in Cebuano, Bisaya, sir? Ilad. May ilad eh. Sinabayan eh. And it was not only one or two persons. There was a mob of goons who accompanied that local official. And the local official did not do anything about it. That is illegal, and that is why we are filing several cases. Nagdumili pahinuon sa Espejo sa paghingan sa mga personalidad nga i-apil sa pagpasaka og kasong kriminal ug administratibo. Hinumduman nga si Mayor Boy Arcay sa Panglao may nagulo sa pagpasirado sa Villa Tomasa, gumikan na matud pa kay nag-operate kini nga way business permit. Apan si Espejo miingon nga kasamtangang giproseso ang business permit sa Villa Tomasa alang sa renewal nga una na nilang nakuha sa dihang misugod og operate. It's another thing if there is a business permit subject to renewal. Magkaiba yan. Yung isa, totally illegal. Nagninegosyo ka, wala kang permit eh. Yung pangalawa, meron kang permit na nire-renew mo. And then boom, tinamaan ng kidlat. Samtang sa isyu usab sa Byronon o gikatahong utang sa pamilyang Guardo ngadto sa tag-iya ni ini nga si Evelyn Flores ug Wilfredo Flores nga moabot matud pa og 63 milyones pesos. Matud ni Espejo nagkabayad na ang iyang kliyente sa ilang obligasyon. We are paying. So wala yung 63 million. Mahaba-haba yung issue na yan eh. Mahaba-haba yung issue na yan. Kasi pag tumatanggap pa ng partial payment at you're not complaining, you waive the right to complain. Tumatanggap ka ng bayad eh. Hindi nga kompleto. Tinatanggap mo naman. Don't receive it. Go to court. File a case. That's the way. Para sa DYRD kini si Allen Doydora, friend mo forever. DYRD. Pasumpay sa mga balita kung mangayo og pasaylo ang pamilyang Flores sa gihimo nini nga pugos nga pag-take over sa Villa Tomasa Resort
nga nagkaingon usab sa paggawagtang sa trabaho sa mga empleyado niini, andam ang pamilyang Guardo nga makiga-ariglo. Kini ang gipahayag ni Attorney Abraham Espejo, abogado sa mga Guardo, atol sa gipatawag niini nga press conference kagahapon adlaw dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Si Attorney Espejo miingon nga bukas ang iyang kliyente sa mga kuna sa makatarunganon usab og malinawon nga pakigsabot basta nga mangayog pasaylo ang pamilyang Flores. Matod ni Espejo nga dili gusto siya nga kliyente nga adunay mapreso tungod kay mahimo man nga ipaagi sa usa ka malinawon nga pakigsabot ang mao nga problema. Dugang panini, nagtuo usab ang mga Guardo nga nadala lang sa emosyon ng mga pamilyang Flores o ang ubang mga tao nga matod pa illegal nga may take over sa Villa Tomasa Resort nga gipasiradan usab ni Panglao Mayor Boy Arcay. Apan si Espejo nagkanayon nga giandam na nila ang kasong administratiba, kriminal o sibil nga ilang ipasaka batok kani sa pamilyang Flores o sa LGU Panglao. Usa ka batan-on nga bulanon ang posibleng musikat sa paghimo og music video gawa sa abilidad sa pagpintura o mural. Alang sa dugang detalye sa balita, ani ang report ni Alagad Adrian Tagupa. Usa ka buholana ang tubong tagalungsod sa Dimiao ang posibleng mamahimong sikat tungod sa talento ni ining pang-international. Pag-abot sa pag-compose og kanta og pag-produce isip music video, excellent kini. Si Minji Marie Mendoza nga hinabi sa DYRD Balita, mibutyag sa iyang kaagi kung giunsa niya pag-realize sa iyang talento labi na sa music. I don't know if magpasalamat ko sa COVID or di, pero tungod sa COVID nga nakakompose ko kanta, na exercise na ako ang skills sa pagkanta o pag-compose. So, asa to nag-start? Nag-start to kay di mo ko kalaag ni online class kami puro. So, nagpiano-piano ko para di kayo bored. Then, while nagpiano-piano ko, una-una bitaw. Dahil ko una-una kay overthinker man ta. So, mo to, nag-overthink ako while nagpiano. Then, nakarealize ko na, nagka-rhyme, lagi akong una-una sa nagpiano na ako. Then, akong gituno-tuno siya. Nandun naka-create ko sa song Realize. Gawa sa musika, mahilig usab kini sa painting. Diin suma ni Mendoza, pinaagi sa pagpaint, diri niya gusto igawas ang iyang emosyon. Kuan sa bata patali, common man nga story sa tanang artist nga nagbata bitaw og drawing sa papel, mga stick man bisag pilang edad pa ka awan ay 3 to pilang years old siya drawing sa walls, so mga gayon nga. Kato Ani ang usa sa mga clip sa music video ni Minji nga iyang gipagawa sa iyang YouTube channel. Samtang sa katapusan, doon na usab kini mensahe alang sa mga kabatanunan nga nagsugod pa lang og discover sa ilang matag talento. Keep it up, guys. Pero keep it up, guys, kay wata kay baw sa panahon the future. Pero okay ra kuan, di ba? Tanan na ta we're torn between practicality ug ato ang passion. So you can do both at the same time. Just don't stop doing what you love to do. Ang talento usa ka gasa sa Dios, busa tagaan ta kini og bili ug himuong dalan aron pag-inspire sa uban. Para sa DYRD kini si Adrian Tagupa, ang friend mo forever. DYRD. Sa balitang regional, usa ka 13 anyos nga lalaki nakuryentihan na nasangit sa live wire ang yang kuhit sa Tabanog nga nasabit sa linya
sa miaging adlaw dito sa Sitio Upper, Matumbo, Barangay Pusok, Syudad sa Lapu-Lapu. Kini ang gibutyag ni Master Sergeant Jerry Ares. Si Ares wa nibutyag sa ngan sa bata og nisaysay nga ang biktima ni saka sa atong sabay sa iyang silingan ang usa ka metal nga kuhit nga iyang gigamit sa pagkuhit sa tabanog nga nasangit sa linya sa kuryente. Apan ang kuhit naigo sa napaksit nga linya sa kuryente, mao nga nakuryentehan ang bata. Siya giluwas gikan sa ibabaw sa atop sa mga rescuer dito sa Dakbayan ug gidaki ni sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kahimtang sa panahon humanin. Ayaw usiki ang kwarta mo, isiguro pagdeposito sa kasaligan nga bangko. Cooperative Bank of Bohol offers the following services: basic deposit, regular savings deposit, and time deposit with higher interest rates. Deposits are insured by PDIC up to 500,000 pesos per depositor. Also offers loan services secured by real estate mortgage for agricultural, commercial, corporate, and housing loan purposes. Also provides personal loans such as salary loans to government and private institutions employees, vehicle loan, fund dagdag, puhunan loan, back-to-back loan, pension loan, and overseas assistance loan at very low interest rates. We also have acquired properties available for sale. Other services like Cebuana Luilier, Pera Padala, authorized agent, point of sale services in all branches, and soon to be an authorized collection agent with Boheco Uno. Cooperative Bank of Bohol is expanding its doors to new individual preferred shareholders as part of the bank's investors. Contact us for the orientation schedule. For more details, visit us at any of our branches. Tagbilaran branch beside the corporate office at Poblacion Uno, Tagbilaran City. Candihay branch in Poblacion Candihay. Inabanga branch of Poblacion Inabanga. And the newly opened Panglao Island branch at the O Dawis Bohol. Or check us out in our official website at cooperativebankofbohol.com. Cooperative Bank of Bohol, a recipient of Gawad Pitak Award from Land Bank of the Philippines and Gawad Lingap Award of the Department of Agriculture. ACPC, 43 years of service, guiding you through. Ang bangko sa tanan, Cooperative Bank of Bohol. Inyo nabati ang balita sa Cooperative Bank of Bohol at ang dugang balita din his DYRD ang radyo sa katawhan. Daghang salamat may bundag. Gidalit kaninyo sa CBB. Cooperative Bank of Bohol, usa ka nasudnong awardee isip outstanding nga kooperatiba nga bangko sa tibuok Pilipinas. Ang CBB Breakfast News. 4 minutos sa di pa mag-alas 8 sa buntag. Dugang nagauna nga balita sa bangbahin sa nasod, mga cellphone gadgets gidili na sulod sa klase. Kining dugang balita, inyong mabati humanin. Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide. Atong i-greet ang mga libuan nga naminaw karon sa atong balita. Good morning ni Mr. and Mrs. Junel og Pamela Hibaya. Ya sa PMB, PHL 88 Home Appliance Trading, ya sa Barangay Dao, gikan ni Engineer Cherry Cajes. O mga trabahante da sa Midshare Pharmacy, good morning. Nila ni Luz Curayag, Bit Grazos o Gildas Corona. Good morning usab ni Sir Richard Lim o Sir Ralph Bacya Lim. Naminaw po sa DYRD. Good morning usab ni Nila Cajes Kagulada o Nila Udtuhan sa Capital Valley. Good morning. Auntie Liling Mendez, Mayo Almasa, Jinjin Mendez Almasa o ilang anak, Tata Mendez, good morning. Nang Ruby nung Bitud, Merkita, good morning. Ensilala. O si Ricardo Merkita, good morning. May gunda usab ni Sir John Osho, Mabiti Osho da sa Tabalong Dawis o si Jose Barbarona de Sinelia. Good morning natong tanan. DYRD Balita Pilipinas. Kining balita Pilipinas sa nato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kanis mga bateryang Motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises sa Dan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran.
Taliwa sa naglagiting nga kainit, ni taas usab ang panghihinanglan sa kuryente sa nasod karong nga simanaha. Gani nakabot kini sa highest demand nga 14,016 megawatts niadtong adlong Miyerkules. May labaw kini sa peak demand projection sa Department of Energy sa kasamtangang tuig. Samtang nag-antos usab ang nasod sa grabing kainit, si Energy Secretary Rafael Otilla ni komedya nga andam siya nga rain dance. Sa laing bahin, maingon nga moabot sa 13,917 megawatts ang peak demand forecast sa departamento karong nga tuiga. Bisan pa ang radical spike sa konsumo sa elektrisidad nagdugmok sa mga projection sa usa ka margin nga hapit 100 megawatts. Mo arangkada na ang nationwide manhunt batok ni Pastor Apollo Kibuloy. Matod pa ni Colonel Jean Fajardo nga sa tibuok nasod gipalihok na ang tracking team batok ni Pastor Kibuloy. Midugang si Fajardo nga gisusi pa sa ilang mga tracking teams ang impormasyon kabahin sa posibleng nahimutangan ni Kibuloy og usa pa kaakusado. DYRD Radio Balita. Dugang balita Pilipinas sumani ini. DYRD Balita Pilipinas. The new Posen Press approach to customer service. You will find your price range and provide the best quality and durability. PGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. PGY Enterprises along Beatington Street. Get a great deal at PGY. Your choice. Get there first. Kini nga balita Pilipinas ato kanato sa Tire Queen na Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service na kalidad nga serbisyo. Tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear, duwa karon ang Tire Queen Goodyear Servitec dalan binan sa Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Si Senator Wen Gatchalian iduso kini og balaudnon kaniadto nga Huwebes aron hingpit nga idili ang pagdaog mga cellphone o bisan unsang matang sa mga gadgets sulod sa classroom sa tanang K-12 students. Partikular nga gitumong ni Gatchalian ang batakang edukasyon gikan kini sa kindergarten, elementarya, sekundarya o ang senior high school sa tanang pribado o public school. Si Gatchalian, chairman sa Senate Committee on Basic Education, niingon nga ang tuyo sa mga sugyot mao ang pagpausbaw sa interes sa mga batan-on sa pagbasa human na obserbahan sa pipila usab ka mga eksperto sa edukasyon nga mius-os ang mga marka sa pagbasa tungod kini sa internet o sa pagkailap sa mga kalihukan sa social media. 38 ka mga lugar dinhi sa nasod anaa sa danger level matud pa sa pag-asa dito sa kauluhan. Nasayran nga miabot na sa 42 degrees Celsius hangtod sa 47 degrees Celsius ang kainit sa 38 ka mga lugar dinhi sa Pilipinas. Samtang ang mabugnaw nga lugar sa nasod natala dito sa siyudad sa Baguio ug La Trinidad sa Benguet. DYRD Radio Balita. Balita sa gawa sa nasod ug ang paugnat sa kusog humanin. DYRD Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imo maangkon ang dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaibanan ug ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire service you can trust. Balita sa gawa sa nasod ug nato sa Tire Queen na Goodyear Servitec. Gipahibaw ni Haiti Prime Minister Ariel Henry ang iyang pag-resign sa iyang resignation letter. Gingon nga kinahanglang mo resign siya tungod kini sa nagpadayong kagubot sa nahisgutang nasod. Nagtuo sab siya nga igo na ang iyang pagserbisyo ilabi na kung nagatubang og mga hagit ang ilang nasod.
Itugyan raniya ang pagdumala sa nasod ngadto sa giumol usab nga Transitional Council diin temporaryong gitudlo ang Finance Minister nga si Michelle Patrick Boisvert isip interim Prime Minister hangtod nga mapurma ang bagong gobyerno. Ang Transitional Council gilangkuban kanis 7 ka miyembro sa pagbutar ug 2 ka non-voting observer kansang trabaho mao ang pagtudlo og bagong Prime Minister o gabinete. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog. Sa nata sa basketball sa NBA, napildi na pod ang Los Angeles Lakers batok sa Denver Nuggets sa ilang duwa para sa Western Conference sa NBA. Gumikan niini, gila umang ihatag sa LA Lakers ang tanan aron magpabiling buhi ang ilang season karong Sabado sa gabi kun unyang gabi. Gipildi usab sa Philadelphia ang New York Knicks sa score nga 125-114. Sa PBA, gipildi sa Meralco Bolts ang Phoenix Super kon Phoenix Sofer LPG sa score nga 82-76. Sa nagpadayon nga PBA, Philippine Cup dito sa Araneta Coliseum. Samtang San Miguel Bearman nagpabilin nga wa pay pildi. Human gilampaso ang Magnolia sa score nga 98-91. Sa natad sa tennis, nakasud na si Rafael Nadal sa ikaduhang round sa Madrid Open. Sa balitang artista, subling mag-uban sa usa ka proyekto ang kani managhigugmaay nga sila si Joshua Garcia ug Julia Barreto. Ang duha mo'y bida sa pelikula ubos sa Viva Films nga Unhappy for You. Natay masulubon nga pahibaw. Gipahibaw ang mga higala o gabanay sa kamatayon ni Fortunata Nati Enting Igang, 66 anyos, kinsa namatay ni atong Abril 21. Ang haya ana sa ilang panimay diha sa Barangay de La Paz, Cortes, ilubong ni ugmang adlaw sa Dampas Catholic Cemetery human sa Missouri Kim sa simbahan sa de La Paz. Ang nagpasibya si Jose Igang bana sa namatay. Paibaw usab sa kamatayon ni Engineer Clemencia Sarmiento, former Bohol Provincial Engineer, namatay kini niadtong Abril 25. Ang lubong ipahibaw lang unya. Ang Alliance of Informal Settlers Organization kun ISO manawagan sa mga kaigsunan nga way yuta. Ang ISO mohatag kining serbisyo sa pag-angkon og yuta sa barato usab nga presyo. Mapakisayod lang kamo sa ilang opisina diha sa New Lourdes, Cortes. Kontak lang si Dina Abria, ang ISO Federated President, sa cellphone number 0919-413-4409. Bugti sa peso kung itandi sa dolyar o mga salapis kalibutan ni Magutloa. Ang US dollar, 57 pesos o 54 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 71 pesos o 9 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 20 centavos. Canadian dollar, 41 pesos o 56 centavos. Singapore dollar, 41 pesos o 69 centavos. Australian dollar, 36 pesos o 65 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 1 centavos. UAE dirham, 15 pesos o 33 centavos. Euro, 60 pesos o 72 centavos. Inyo na bating balita sa Tire Queen. Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service. Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. O agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec. Anay mga pulong sa kaalam. Ang tinuod nga Kristiyano nagasangyaw sa maayong balita, pinaagi sa mga buhat sa gugma, o di lang, kundili lang pinaagi sa pulong. Maukadto ang nagbagang balita rubutangan yun nabante paguna dinhi sa numeronong stasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanon DYRD. Ug sa kanon sab ni Adrian Tagupa ug ni Jerry Cajes ang atong attack on duty Arnold Lucas, friend mo forever. Ug gini Sigli Orculio ang friend mo forever. Labing labas o kompletong balita dinhi sa DYRD may buntag. DYRD Gisaligan. Oran sa DYRD Worldwide, alas 8:08. Ani ay mayong balita, inyo na mapalit ang mga makabuhay products diri sa Kiss FM, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang EXL Skincare Oil, makatabang kini sa paghupay
sa mga sakit sa lawas, laban sa ulo, migraine, sakit sa buko-buko, mga panuhot, open wound, pinaakan sa mga insekto, bisan unsa pang kondisyon sa imong nga panit. Makatabang usab kini sa pagpakalma sa mga nerbyoso o makanindot usab sa kalidad sa inyong nga panit. Makabuhay Products, inyo na mapalit diri sa Kiss FM Bohol Chronicle Building, Binting Street, Tagbilaran City.